Maluha-luha na pinagmamasdan ni Colton ang anak na masayang naglalaro. Ilang araw pa lang nakakalipas na malaman niyang katotohanan sa pagkatao ni Cole. Malungkot man dahil wala siyang kaalam-alam tungkol sa anak, ngunit ang importante sa kanya ngayon, kasama niya na at nasa tabi na niya ang bata. Simula na makumpirma ni Colton na anak niya nga si Cole, hindi na siya lumayo dito. Kung po pwede lang na oras-oras niyang makasama ang bata, ginawa na niya. Nais niyang puna ng mga araw at buwan na hindi sila magkapiling. Sa mga nakarang araw, ang atensyon niya ay tutok sa bata. Sumasaglit lamang siya sa opisina upang mas makasama si Cole dito sa kanyang kondo. Hanggang sa ngayon, nananatiling isang sekreto ni Colton si Cole. Hindi sa ayaw niya na ipagmalaki ang anak niya kung hindi sa kadahilanan na gusto niya munang masiguro ang kaligtasan at seguridad nito. Sa ngayon, iilan lang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng bata. Si Miguel ang natitirang matalik na kaibigan ni Colton at sina Samantha at Isel na mga matatalik na kaibigan ni Atasha. Kahit ang ama niya ay walang kaalam-alam tungkol sa anak niya. Patuloy man sila sa paghahanap sa kinaroroonan ni Atasha, masaya pa rin si Colton na sa kabila ng lahat, kasama niya ang anak. Kung hindi marahil nangyari ang mga nangyari, hindi niya na kailanman malalaman na meron siyang responsibilidad kay Atasha. Simula ng huling beses na puntahan ni Colton si Kane, hindi na sila muling nagkausap pa. Alam niyang may punto ang mga huling sinabi ni Kane sa araw na yun, ngunit di niya matanggap ang naging paraan nito. At sigurado siya na kung hindi nila iyon nabuko sa kasamaan ng plano nito, ay magagamit ang anak niya laban sa kanya. Matindi ang ginagawang pagbabantay ng mga tao ni Colton kay Kane. Wala siyang matawagan o mapuntahan maliban sa kumpanyang pinapasukan at lagi may nakabantay sa bawat mga kilos niya. Hanggat hindi sinasabi ni Kane ang buong katotohanan, mananatili siyang bihag ni Colton. Iisa lang nasa isip ni Colton ng mga oras na yon at iyon ay ang maproteksyonan ang buhay ng anak na si Cole. Ang mailayo sa kaguluhan ng mundo niya ang anak niya. Gusto niya na makapamuhay si Cole ng normal, mahanap man niya si Atasha o hindi. Ang pagtunog ng doorbell ang bumasag sa pag-iisip ni Colton. Nagtataka siya kung kaninong bisita yon. Kung si Miguel naman hindi na yon nagdo-doorbell dahil alam na nito ang passcode sa tirahan niya. Nagmamadali siyang buksan ang pinto pero mabilis na nagdilim ang paningin niya nang mabungaran si Leah Madrigal. "What are you doing here?" Galit na tanong agad ng lalaki sa nobya. "Han, I came to visit. Ilang araw na ang aga mong umuwi. Lagi nilang driver naghahatid sa akin. Si Miguel kapag tinatanong ko wala naman din sinasabi, I miss you." Paglalambing pa ng babae, nahahalik sana sa pisngi ng nobyo, ngunit mabilis umiwas si Colton. "I told you to never come here, Leah." Masungit na sabi niya. Hindi siya umaalis sa may pintuan, kaya hindi makapasok ang babae. "Aren't you going to invite me inside, hon? I miss you." Naputol ang pagsagot ni Colton nang umiyak si Cole. Nagbabadaling tinalikuran ni Colton si Leah at pinuntahan ng anak na kasalukuyan ng nag-iiyak habang nasa playpen. Nagulat si Leah sa iyak na yun ng sanggol na narinig, kung kaya nang umalis si Colton sa may pintuan ay agad siyang sumunod dito papasok. "Shh! I'm here, Cole. I'm here." Masuyong sabi ni Colton sa anak habang hinahagod ang likuran nito. Dahil sa pag-iyak ng anak na wala sa isip ng lalaki ang nobyang dumating. Di nito namalayan na kasunod na pala sa kanya si Leah at gulat na gulat sa tagpong nasaksihan. "Who the hell is that?" Sigaw nito kay Colton. Lalong umiyak ang bata pagkarinig ng sigaw ni Leah, kaya agad na parap si Colton sa babae at madilim na tumingin sa kanya. "Huwag ka nga sumigaw sa pamamahay ko." Galit ngunit nagtitimpi na banta ni Colton. Is that yours?" Nag-aalangang tanong ng babae. "Cole is not a thing and this is not your business. You may leave." "No, I have the right to know. Anak mo ba ang batang yan, Colton?" "Stop shouting, Leah. Tinatakot mong bata." "Then answer me." Giit pa nito. Humarap ang umiiyak na bata kay Leah at lalong nanlaki ang mga mata nito pagkakita na kamukhang kamukha ni Colton ang sanggol. Nakailang bukas sara ang bibig niya, ngunit walang salitang lumabas. Gulat na gulat ang babae sa nakikita. Si Colton Mijares, may anak na? "Fucking shit, is it your child?" Balalas niya ng mahimasmasan sa pagkagulat. "So, what is his name?"
Galit na tanong ni Colton. What if he's mine? Who is the mother? Muling tanong ni Leah. Pero sa likod ng isip ni Leah, alam na niya kung sinong ina. Iisang babae lang pinagtuunan ng pansin ni Colton. Alam niya yon dahil nasaksihan niya ang pangungulitan nito nang dumating siya sa kumpanyang iyon. It's none of your business, Leah, so stay away. It's her right? Yung babae na hindi mo makalimutan. The woman you love so much. She is the mother, right? Leave my damn business alone, Leah. Aminin mo, Colton, ang babaeng yon ang ina ng bata? Naguhurmentado ang isip ni Leah sa kaalaman na may anak si Colton sa babaeng yon. Hindi maaari at lalo nang hindi siya makakapayag. This is the last time that I will warn you. My child has nothing to do with you. Leave my child alone. No, I deserve to know. Damn it! Colton, tell me. Sabihin mo sa akin ang totoo at kung hindi mo sasabihin sa akin ang katotohanan, I will let the whole world know about this little secret of yours. Sarkastikong tumawa si Colton kahit kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Nilapag niya ang bata sa playpen at tinarap si Leah. Hinigit niya ang braso nito. Are you threatening me? Nakalimutan mo na ba kung sinong kaharap mo? Kung sino ko? I am Colton Mijares and no one, I repeat, no one ever threatens me and gets away with it. Baka gusto mong una kang masira sa mundong ginagalawan mo, Leah Madrigal? Nahintakutan si Leah sa sinabi ni Colton. Alam niya ang kapasidad nito at ang lawak ng kapangyarihan nito at alam niya na hindi pa ngayon ang tamang oras para kalabanin niya ang lalaki. No, I'm sorry. Nabigla lamang ako. You should be. You should never meddle with my life, Leah. Don't you dare try to threaten me again. No, be a good girl and keep your mouth shut. If anything about this gets out, you know what I can do to you. Pagbabanta pa ni Colton. Tango na lamang ang naisagot ng babae. Nagingit-ngit siya sa kaloob-looban niya. Bakit dumating ang bata dito? Ang bata ang sisira sa mga plano niya na maging Mrs. Mijares. Ang plano niya na maging reyna ng Mijares Empire. Hindi makakapayag si Leah na walang mapupuntahan ang pagtitiis niya kay Colton. Hindi siya makakapayag na muli na lamang babalik ang babae sa nakaraan nito at aagawin ang posisyon niya bilang girlfriend ng lalaki. Alam ni Leah na kailangan niya ng gumawa ng paraan para mawala sa landas niya ang bata. Ang tanong lang ay kung paano. What are you still doing here? Leave now, and don't you ever try to come back here. Maangas na utos pa kay Leah ni Colton Mijares. Agad tumalikod ng babae at lumabas. Sa kanyang isip, makakaganti rin siya kay Colton Mijares. Pero sisiguraduhin muna niya na ang mga plano niya ay matutupad niya bago niya pababagsakin si Colton kasama ng babaeng mahal na mahal nito at ang anak nila. So you're telling me na alam na ni Leah ang tungkol kay Cole? I should have known na nang maaga siyang lumabas kanina. Dito ang diretsyo niya sa kondo mo. Pagkukwento ni Miguel sa kaibigan na si Colton. Pagkalabas ng opisina, dumiretso agad siya sa kondo ni Colton para tulungan ng kaibigan na bantayan ang anak. Ito na ang naging araw-araw na schedule, maliban na lamang kung pupunta sina Samantha o Aisel para bisitahin ang bata. Yes, sagot ni Colton na may kasamang pagtango. And she threatened me. Tinakot niya ako na ilalabas niya ang tungkol kay Cole. Pero pabayag ba ako na pagbabantaan niya ako? Siyempre hindi, ano pa ba? Natural. Binabantaan ko rin siya kapag nakalabas ang tungkol kay Cole. Mananagot siya sa akin. At bago pa siya makagawa ng hakbang para sirain ako, mauuna na siya na masira. You better be careful, Colton. Alam mo na isa pa natuso yan si Leah. Maaaring umaayon at sunod-sunod siya sa'yo ngayon pero malamang may mga pinaplano siya. Hindi ang kagaya ni Leah ang basta na lang magpapatalo. I know, Migs. Kaya bago niya pa magawa yon, sisiguraduhin kong mauunahan ko siya. I don't want a repeat of Cain. Sagot ni Colton habang hinihimas ang ulo. Why don't you just break up with her? Halata ang inis sa pagkakatanong ni Miguel. I plan to. Hindi ko nga lang ginawa agad kasi alam na alam kong gagamitin niya si Cole kaya kailangan ko muna siyang takutin at pasunurin. Kung bibitawan ko agad siya, lalo siyang hahanap ng dahilan para magantihan ako. But don't worry, I really plan to break up with her. You better be, Colton. Puspusan ang paghanap natin kay Atasha at hindi malayo na isang araw, magbunga na yun at mahanap na natin siya. Ang tanong, anong gagawin mo kung bumalik siya pero kayo pa ni Leah? How do you think she will feel? Makahulugang tanong pa ni Miguel sa kaibigan.
Bigla na napaisip si Colton. Tama si Miguel na kailangan niya nang hiwalayan si Leah sa lalong madaling panahon. Ayaw niya na makaharap si Atasha na may ibang babae sa buhay niya. I will, Migs, sooner than later. Not just for Atasha but for Cole. I really intend to break up with her. Buhat-buhat ni Miguel si Cole nang humarap siya kay Colton at biglang nagtanong muli. Cole, what if makita natin si Atasha pero siya pala ang meron ng iba? I mean, what if she is already in a relationship? Bigla ang pagdilim ng mukha ni Colton. Agad na nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ni Miguel. I don't know. I fucking don't know. Ang naisip ko lang baka may ibang lalaki siya na kasama. Kumukulo ng dugo ko kaya hindi ko alam ano pa ang magiging reaksyon ko kung totoo man yung iniisip mo. Alam ni Colton na hindi malayo sa katotohanan ang sinasabi ni Miguel. Maaaring kagaya niya may iba na rin karelasyon si Atasha. Ang kaibahan nga lang siguro nila, siya nakipagrelasyon upang masiguro ang kapakanan at kaligtasan ni Atasha laban kina Eulens at Ophelia. Samantalang kung si Atasha ay nasa isang relasyon, baka isa lang ibig sabihin noon. Nakalimutan na siya nito at nakausan na sa sakit na naidulot ni Eulens noon. Ang masakit lang, hindi siya naging kasama nito sa pag-usad at pagkalimot kung hindi ang ibang lalaki. Ayaw isipin ni Colton ang katotohanan na ganoon lang siya kabilis makakalimutan ng babae na buong puso niyang minamahal. Hey, Colt, it is just a hypothetical question. Huwag masyadong dibdibin ang sinabi ko. Megs, I love her. I still do. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko rin alam kung ano meron sa kanya pero si Atasha pa rin. Mula noon hanggang ngayon, siya ang itinitibok nito. Tinuro pa ni Colton ang bahagi ng puso niya. I just want to be ready, Colton. Gusto kong maging handa ka sa mga posibilidad kapag nagkaharap kayo ni Atasha. Ayokong umasa ka then end up hurting kapag nalaman mo na meron na pala siyang iba. Do you really think, Migs, na meron na siyang iba? Sa tingin mo ba ganun lang kadali akong makalimutan talaga? Am I really that easy to forget? Ganun na lang ba ang halaga ko at bilis lang akong makalimutan at palitan? Muli, nakaramdam ng awa si Miguel para sa kaibigan. Mayaman man ang pamilya ni Colton ay marami ng mga problema sa pamilya nito. Hindi niya masasabi na maswerte si Colton dahil mula pagkabata hindi nagkaroon ng isang masaya at buo na pamilya ang kaibigan niya. At dahil sa mga pangyayari sa buhay nito, nagkaroon siya ng mga insecurities. Sino ang maniniwala na ang isang kilala na tao na gaya ni Colton Mijares ay marami ring mga kinatatakutan? Colt, stop it. Huwag mong kaawaan ng sarili mo. I'm sure hindi ka nakalimutan ni Atasha. After all, carbon copy mo ang anak ninyo. How do you think she will be able to forget kung mas madalas nakikita ka niya sa katauhan ng anak ninyo? Bakit siya umalis? Yan ang patuloy tinatanong ko sa sarili ko, Mix. Saan ba ako nagkulang? Nung araw na tumakas siya, mag-uusap pa kami. Tinawagan ko pa siya and I was worried dahil nga may sakit siya. But she ended up running away from me. Bakit? Ano bang nagawa ko? Gusto kong malaman at maliwanagan? Wala, Colt. Wala kang ginawa na mali. Maybe, just maybe the circumstances are not in your favor. O baka naman, fate just have other plans for you. Pesting tadhana yan ah. Hindi na lang kami pinagtagpo kung hindi lang pala siya balak na ibigay sa akin. Alam mong masakit pa? Yung hindi ko mahanap ang dahilan kung bakit niya kailangan na ilayo sa akin ang anak ko. Paano kung hindi natin pare-pareho na nalaman ng balak ni Kane? Paano kung hindi ko nakita si Cole? May balak pa ba siyang sabihin sa akin na may anak kami? Pinakilala niya ba sa akin si Cole? Bakit pati ang karapatan ko sa anak ko ipinagkakait niya? Muli, pumatak na naman ang mga luha ni Colton sa harap ng kaibigan. Hindi niya na kinakaya ang sakit na nararamdaman niya. He's here, Colton. Your baby is here. Cole is here. Tinago man siya ni Atasha, tadhanang gumawa ng paraan para makilala at makasama mo ang anak mo. Pero kilala ko nga ba siya? Kilala ko lang siya sa pangalan, pero wala akong kahit anong alam tungkol sa kanya. It doesn't matter, dahil ang koneksyon niyo bilang ama ang mas mahalaga. Inabot ni Miguel kay Colton ang anak. Masuyo naman yumakap ang bata sa ama nito. See? He knows you, Colt. Alam niya na ikaw ang ama niya. Hindi importante ang birthday niya o ang buong pangalan niya. Ang mahalaga, nararamdaman niya na ikaw ang ama niya. Habang yakap-yakap ng anak, patuloy ang pagpatak ng luha ni Colton.
Hindi ito ang unang beses na nakita ni Miguel ang pagluha ni Colton. Hindi rin ito ang unang beses na nagpakita ng kahinaan si Colton. Ngunit sa lahat ng pagkakataon na yon, lumuha, bumagsak at mahina si Colton. Iisa lamang na tao ang dahilan, si Atasha Andres lang. Alam ni Miguel na may sariling dahilan si Atasha kung bakit ito ginawa ang mga ginawa niya. Pero umaasa si Miguel na sana, sa muling pagkikita ng dalawa, pareho nila na maayos sa mga problemang yon. Hindi para sa sarili nila kung hindi higit kanino man para sa anak nila. Migs, gusto kong maging kompleto ang anak ko. Ayokong maramdaman niya na may kulang sa buhay niya. Ayokong lumaki siyang gaya ko na may kulang. Hindi mapupunan ng kahit anong yaman at kapangyarihan ang kakulangan na yon. Gusto ko kahit di niya kasamang ina niya, mararamdaman niya na may pamilya siya. May pamilya siya, Colton, dahil nariyan ka. You are beside him. Kasama mo siya kaya't wala man si Atasha ngayon, ang presensya mong magpaparamdam sa kanya na kasama pa rin niya ang pamilya niya. You can be a good father, Colton. You are a good father. Hindi pa man nalamang katotohanan na siya ang anak mo, pero prinotektahan mo na siya. At patuloy ko siyang poprotektahan, Migs, even in my last breath. Babe, masuyo na tawag ko kay Aldrich. Kasalukuyan kaming nasa garden at masayang naglalaro sina Aldrich at Ashira sa may damuhan. Agad siyang nagtaas ng tingin sa akin. Yes, babe? Tanong niya sa akin pabalik. Can I ask you something? Lumakad ako papunta sa kinaroroonan nila at naupo rin sa damuhan katabi ni Ashira. Agad gumiti ang anak ko sa akin at inabot sa akin ang laruan na hawak-hawak niya. What is it? Ano kasi? Hindi ko alam paano ko kumpletuhin ang mga sasabihin ko. Kinakabahan ako at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam anong magiging reaksyon ni Aldrich sa sasabihin ko. Babe, Atasha, look at me. Nihirap pa niya ang mukha ko upang mapatingin ako sa kanya. Now tell me, what is it that you want to ask? Bumuntong hininga muna ako bago nagpatuloy ng pagsasalita. Akira told me not too long ago that I and Ashi should move out. I mean, go somewhere para makalimot at makapag-move on. And I think that he is right. I tried, Aldrich. I really tried to heal while here, but I just can't. Hindi ko maiwasang hindi matakot para kay Ashi. Every time I'm here, pakiramdam ko, lagi na lang may mangyayari ulit sa Ashira namin ang mawawala sa akin. I don't want to feel this way anymore, babe. Pagpapaliwanag ko pa sa kanya. I understand, babe. I do. And I'm with you, whatever you want. Kung ano man ang magiging desisyon mo, I will support you. Alam ko na sobrang swerte ko dahil dumating si Aldrich sa buhay ko. Lagi niya akong sinusuportahan sa lahat ng bagay at mas inuuna niya ang kapakanan namin ni Ashi kaysa sa sarili niya. If I decide to go, will you come with us? Will you come with Ashi and me? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Alam ko na bilang prinsipe may mga responsibilidad din si Aldrich at di naman parate na ako at si Ashi ang magiging prioridad niya. Malapad ng ngiti ang sinagot sa akin, pabalik ni Aldrich. Of course, babe. I thought you will never ask. Natural sasama ako. Anong akala mo, pababayaan ko ang dalawang prinsesa ko na malayo sa akin? Hindi pwede. Paano na lang ang prinsipe kung wala ang prinsesa at ang prinsesita? There's something else, babe. Muli, napatingin si Aldrich sa akin na nakataas ang kilay. Naghihintay na susunod na sasabihin ko. What is it, Atasha? Ano ang hindi mo masabi-sabi sa akin? Muling kumabog ang dibdib ko. Paano ko sasabihin kay Aldrich kung saan kami nais papuntahin ni Akiro? Will you still come if sa Pilipinas kami papupuntahin ni Akiro? Mahinang tanong ko. Hindi nagsalita si Aldrich at sa halip tumitig lang siya sa mga mata ko. Lalo ang pagbilis ng dagundong ng puso ko dahil doon. Wala siyang kariya-reaksyon sa sinasabi ko pero ang mata niya nangungusap. Hindi ko alam kung kinakabahan ako dahil sa walang reaksyon ni Aldrich o dahil hindi ko kinakaya ang mga titig na ibinibigay niya sa akin. Babe, tawag ko pa. Nagpakawala muna siya ng malalim na puntong hininga at nagsalita pero ang mata niya titig na titig pa rin sa akin. Sa tingin mo ba, papayag ako na hindi makasama lalo na't sa Pilipinas kayo pinapupunta ni Akiro? Tanong niya sa akin pabalik. Ako naman ang wala agad na naisagot sa kanya ng mga oras na yon. I won't ever let you go back there alone, princess. If you and Ashi needs to go, we will all go. We are a family, remember?
Hindi man sa tunay na kahulugan na salitang iyon, but in my heart, babe. And you, Ashi, are my family. Kaya kung nasan kayo, nandun din ako. Inawakan niya ang kamay ko at hindi pa rin umaalis ang pagkakatitig sa akin. You've got me, okay? Tumango naman ako at hinalikan si Aldrich sa pisngi. Pero paano ang prioridad mo bilang prinsipe? Paano ang mga responsibilidad mo? I know you have responsibilities, Aldrich, and I won't force you to go dahil alam ko kung gaano ka-importante sa iyo ang pagtupad mo sa responsibilidad. You and Ashira are my responsibility now. Both of you are my top priority. Pwede ko nang magawa ang trabaho ko kahit nasa malayo ako, Tash. I can go back from time to time. But what I cannot do is stay away from you and Ashi. I can't be away from my two princes. I love you, Tash. I will do everything for you and Ashi. Hinawakan niyang pisngi ko at tinalikan ako sa noo. Thank you, Aldrich, for being my strength. Come on, it's time for Ashi's nap. Tumayo siya at hinawakan ako sa kamay para lalayan ding tumayo. Pagkatapos ay binuhat niya si Ashira. Nakakbay pa siya sa akin habang buhat-buhat si Ashira nang makasalubong namin si Akiro. The perfect royal family. Natatawang biro pa niya. Kinuha niya si Ashira sa pagkakabuhat ni Aldrich. Ashi, come to Tito Ninong. Agad na nagtitili si Ashira dahil gustong-gusto niya na lagi siyang kinukulit ni Akiro. Aba, Ashi, marunong ka nang pumili ng gwapo. Mas gwapo ang Tito Ninong kesa sa Tito Daddy, diba? Muli na naman na natawa si Ashira na akala mo naiintindihan ng mga sinasabi ni Akiro. Napailing na lang ako sa kalokohan ng kapatid ko. Saan ang punta ng perfect family? Tanong niya. It's time for Ashi's nap, kaya come to Mama, Ashi. Tito Ninong and Tito Daddy have work. Kinuha ko si Ashi ngunit di pa agad sumama sa akin at gusto pa na makipaglaro kay Akiro. Ashi misses Tito Ninong. We will play later, little princess. Tito Ninong needs to work first. Inalikan siya sa pisngi ni Akiro na nagpatawa na naman kay Ashi. Come on, Ashi. Nap time. Say bye-bye to Tito Daddy. Hinalikan din siya ni Aldrich. Pisngi na ikinabungis-ngis ulit ng aking anak tsaka humarap sa akin si Aldrich. I will see you later, babe. Oy, baka naman makakita ko ng SPG ha. Maawa naman kayo sa mata namin ni Baby Ashi. Pangaasar ni Akiro na ikinapula ng mga pisngi ko. Inampas naman ni Aldrich si Akiro sa braso at muli nagsalita. Never again na makakakita ka nun. Ang tagal kaya akong inaway niyan dahil sa kalokohan mo. Talaga lang na parang wala ako rito kung mag-usap kayo ha. Halika na nga, Ashi. Tumalikod na ako at takma ng lalakad papasok ng palasyo nang bigla akong hawakan ni Aldrich sa braso. Not so fast, babe. Pagkasabi noon, bigla siyang yumuko at tinalikan ako sa labi. Aldrich, what? That was just a smack. Sa tingin mo makakaalis ka without kissing me? No way, babe. Ahem, SPG alert. SPG alert, our virgin eyes. Maawa kayo? Akiro, sigaw ko at napapailing na lamang na tinalikuran ang dalawa habang patuloy si Akiro sa pagtawa ng malakas.